Hello everybody! Welcome to the Bing Loizaga Show with special participation of Jano Gibbs. Ginawa na akong alalay nitong bruhang to. Buti nga sinama kita. Bait-bait mo nga, yung tsura mo. Ang bait naman talaga ako, hindi itsura lang. So, obviously, sa nakikita nyo naman, today we will be talking about our fathers who are legends in their own fields. Diba? Yes. Pag malaki naman natin yung mga t-shirt. Ayan. Kaya naman, KFC. Sa akin naman, Philippines 14. Maganda yung likod. Sa likod. Yan lang naman. No? FIBA Hall of Fame. Yung 14, yun talaga number ng daddy mo ever since, diba? Yun yung favorite number niya. Pero there are times na may ibang player na gumagamit ng 14. So, nagiging 41. Basta yun ang combination. Yun ang combination. Except for, I think, a few games he had abroad na parehong kinuha yun. So, nag-number 3 siya. Hindi ko alam bakit. Pero, ang naiiwan talaga, natatak talaga sa kanya is 14 or 41. Unahin natin their careers. I'm very fortunate to be the daughter of Carlos Loizaga, better known as Kaloy. The Big Difference. The Big Difference. May commercial pa siya nun eh. Yes. Siyempre, yung dad ko was very popular in the field of basketball. He is the #1 Filipino basketball player. Arguably, until now. As you well can see, maraming na-owing medals ang daddy ko. Grabe. For ano the to mga to? Philippines. Mga international to yes, mga to? Yung iba, Asian Games. Meron dyan FIBA, wherein naging number 3 tayo. We won the bronze medal. It took them how many years? Since 1954, when they won that. Yun pa lang. Kailan lang? Nung 2023 or 2024? Uli. My dad is also a 2-time Olympian. Doon lang ba tayo pumasok? Ibang daddy mo. Pero itong huli, nung 2023, nalagay na ang dad ko sa FIBA Hall of Fame. Wow. So he is the first Filipino basketball player to be part of the Hall of Fame of FIBA. And here is the plaque and my dad's trophy. Grabe yun. Alam ko, sobrang excited ka nun. And when FIBA came here, naalala ko, ikaw ang punong abala na magbuo ng lahat ng mga memorabilia. Yes. Dahil nagtayo sila doon sa FIBA, bago pumasok sa games, nagtayo sila ng Carlos Loizaga Lounge. Yung Philippine Sports Commission, thank you very much. Naggawa kami ng maliit na parang exhibit to showcase my dad. So, I'm very fortunate to have kept all of my dad's memorabilia from medals to trophies to clippings to albums to records. Anong mga naaalala mong hindi pa ginagawa noon, ginagawa na niya? Alam mo, nung panahon na yon kasi my dad was playing actually all fields. Lahat ng posisyon ginagawa ng dad ko. Kung meron kumulang or kung sa pagkakataon na tong play na to, ito yung kailangan na posisyon, yun yung ilalaro ng dad ko. May kinuwento ka sa akin na nagle-left siya. Ang kwento niya sa amin before was, he was supposed to join 3rd time for an Olympic game. Ang ginawa ng daddy ko, naglaro muna sa labas. Nung Coliseum, naglaro siya ng football with whoever was playing there. Tapos, nabali yung wrist niya. Sa right? Sa right. So, hindi siya nakasama for that 3rd Olympic. So, habang naglalaro sila for the Philippine team doon, daddy ko dito, imbes na mag-rest, trinain niya ang sarili niya na maglaro using the left hand. So, pagpasok niya. So, nung okay na uli siya maglaro, confused na naman yung mga kalaban niya kasi puro hook shot siya for the left. Kanan, hindi right lang. So, my dad was ambidextrous. Noon, parang mas physical yung laro. Noon, nagkakwento yung daddy ko kung pag mag-rebound, paano mo makukuha yung bola, may mga pasiko. I guess that's talaga part of any sport naman. Meron talagang ganon. When did he stop playing? He stopped playing in the late 50s, I believe. Mahaba yung journey ng dad ko ng basketball. But he deserves this, matagal na to, long overdue. Thank you, thank you. Marami na nagsasabi, di ba? Thank you. I would like to still thank FIBA for
putting my dad in the Hall of Fame. Yung Titan, malaking tulong sa'yo. Yes, yes. Ang Titan, Philippines. Maraming salamat sa Titan Si Philippines. Dennis. Yeah. Tsaka, Si Nico. si Nico. Thank you, guys. Thank you, guys. Kapag sabi mong Titan, Dennis, and Nico, we're talking about the shoe that Alisa designed for Nike, basing it from the 1954 basketball team. Actually, a tribute to your dad. Yeah. Tama. Yes. Nasa loob. So the color of the rubber shoe is also based on their uniforms. Sa sports kasi, di ba, habang tumatanda ka, Yes. Pa-exit ka na, di ba? Sa pag-aartista, iba eh. Habang tumatagal, gumagaling ka eh. Nagkaka-experience ka. So, iba. It's a whole different world. Diba? Ang nakadiscover sa akin at sa daddy ko, ang unang pelikula namin, parehong Dolphy. Ako, Kalabog and Bosyo, Strike Again. Introducing Jano Gibbs. Ang daddy ko, nag-audition siya kay Dolphy. Oh. At hindi pa Valdez ang gamit niya noon. Si Dolphy ang nagbigay ng apelyido na Valdez. Kasi Rado ginagamit ng daddy ko doon. Ronaldo Rado. Hindi So, dapat maganda. pala Jano Rado ka, gano'n? Hindi, screen name. So, sabi ni Dolphy, hindi maganda. Gawin nating Valdez. If I'm not mistaken nice. sa, Pepe and Pilar. Parang si Dolphy, gay ang role niya. Tapos si Susan Roses, kailangan ng partner na bago. May kwento nga. May manager ng daddy ko, dinala siya doon. Mistiso, pero gusgusin. Sabi ni Dolphy, hindi, So, alis sila, inayusan ng daddy ko. Oh, wow. Pagbalik, sabi ni Dolphy, yan ang gusto ko. Hindi niya naalala. Same person. Okay. So, but fast forward, madaming ginawa ang daddy ko. Most notably sa akin, from the early years, yung mga with my lolo, yung Banawe, of course. Yes. Produced by Miss Nora Honor. Directed my grandfather, Jerry De Leon. Yun lang ang pelikula na sumama ako as anak. Karma, with Miss Vilma Santos. Alam mo, may luma na gawa rin ng lolo ko, yung Fe Esperanza Caridad. 3 episodes yun eh. Isa sa episodes na yun, daddy ko, parang he played the devil. Parang, wow. Ganda ng role. Merong yung Sedi, yan, gustong-gusto ng lahat na yan. Sedi. Siya si Conde, na kumakanta pa. Pero nakilala rin ang dad mo playing in the comedy field. Oo. The comedy field. Yeah. Tsaka, nakilala din siya na magaling mag-bading. Diba? Kasi ang ganda niya. Nag-umpisa yan sa Mahinhin versus Mahinhin. Wow. Sino kasama niya dun? Si Dindo Fernando. Tapos nasundan yun ng May Daga sa labas ng lungga. Ano na siya doon? Screaming siya, yung, hello! Ganon siya. Naku ha, Mr. Adonis, baka naman hindi ka sisipot, matunaw lang ang beauty ko, sabihin mo na ngayon na no, I will respect you more. Okay. No. I don't respect you! I don't respect you! Which is the lineman? My number is 705-105! Ay, sira nga pala! Puntahan mo na lang! Ay! After that, ang mga offers, puro gay roles na. Sabi niya, ayoko na. Puro gay na yung binibigay sa akin dahil nagustuhan nila masyado. But anyway, ang pinaka-achievement ng daddy ko, which we have some of them here, marami siya napanalo ng awards. But ang parang Hall of Fame niya, naging Grand Slam winner siya. Which is an elite. Hindi lahat nakakagawa nun eh. Yes. Isang pelikula, lahat ng award-giving bodies, ikaw ang mananalo ng Best Supporting Act. Ang pelikulang yon ay May Minamahal. Si Aiko at si Aga. So, nanalo siya sa Film Academy, sa FAMAS, sa Gawad Durian, and Star Awards. Wow. Yan. So, pag Grand Slam ka parang Hall of Fame ng basketball yun. Parang yun. Tapos, syempre, yung daddy mo, bukod sa daming ng awards, nakilala pa siya palagi as Lolo Sir. Yan yung mga, aside from being a dramatic actor, yun nga, yung comedy side niya, doon sa gay roles niya, yung Bahay Mo Ba To? Yun, gustong-gusto ng mga tao yun. Si Mang Nene siya, yung, alam mo naman pagkakuan relax. Relax. Ganun siya
Tapos, of course, minahal siya ng tao dun sa Too Good to Be True. Yes. With Katniel, di ba? Beloved siya ng mga tao. Maswerte ako na ikaw, you were too young to see your dad play. No? Nakakatrabaho ko ang daddy ko. Oo. Nakasama ko siya sa I Love You Sabado. Daddy ko siya doon. Kami ni Mikey Coangco. Yeah. Tapos sa Pedro Penduko, siya si lolo ni Pedro Penduko. Sabi Yes. ko, Darth Vader, ikaw ba yan? Oo, naalala ko yun. I was very fortunate to have directed my dad in Itutumba Ka ng Tatay Ko. Yes. Isa sa mga best parting gifts niya. I was able to work with your dad in My Girl. Yan, also. yan. Alam mo na, ang naalala ko sa daddy mo, pagka kakain na kaming ganyan, yung mga jokes niya, hindi kami makakain. Tuloy habang kumakain, ang tagal ng break kasi kung ano-ano mga kalokohan ang ginagawa ng daddy. Ang daddy ko, ito, makakapagpatunay si Bing, mas komedyante sa akin. Yes, totoo sa yan, totoo. sa tunay na buhay. Baliktad kami. Totoo. Oo, kasi, alam mo, nakakatawa, minsan tatawag yan sa akin. So, makikita ko, nakasulat doon. Tawag namin sa daddy ni Jano is Pepe. Yan ang tawag ng mga apo niya, tsaka kami si lahat. Pepe. So, kasi, Pepe, Ronnie. Oo. So, tatawag siya. Sasagot ako. So, Papa. Bakit mo ko, tinatawagan? So, ikaw yung parang, ha? Gaya na rin yun. Kayo po yung wala akong ginagawang always catches me by surprise. At ilang beses na niya yan nagagawa sa akin. Bentang-benta pa rin. So, magtatawa, tapos natatawa siya sa sarili niyang joke. Pero lagi niya ako parang pinapagalitan na, bakit mo ko tinatawagan ng... Pero siya naman yung tumatawag talaga. So, yan ang running joke na. Click kayo ng daddy ko. Oh, diba? yes. Me and your dad Yes. had our relationship also. Oo. Click din kayo ng dad ko kasi kayo naman, click kayo in golf. Yan. Yan ang sasabihin ko nga eh. In Ang fondest memory ko of Bing's dad, Kaloy, was yung sa Australia, mag-golf kami ng daddy niya. Kaming dalawa lang. So, nag-yoyosi pa ako. So, syempre, si Daddy Kaloy, bawal na yun. Bawal na mag-yosi si daddy ko. So, pagka lumalabas sila, ninenervyos na ako. So, o-offeran ko ngayon para maging close kami. Bribery pala. Sabi ko, Dad, sumba? No. Sige nga. Tapos, tinuturo-turuan pa niya ako pumalo. Yes. Hindi ganyan. Eto na, nangyari sa amin. Nako. Naka-golf cart kami ni Kaloy. Parang umaatras siyang ganun eh. Alam mo naman sa golf, di ba? Marami mga ganyan. Nahulog yung cart ko. Dad. Nahulog kami. I'm very grateful sa'yo for taking so much time to be with my dad and spend time with my dad that way. Same here. Ikaw kasi, you had the opportunity to work with your dad, like your dad. Ako, growing up, lumaki ako na ganyan, surrounded by yung his awards, and ganyan. Nung matanda na ako, dun ko lang na-realize na, kilala pala siya. Sikat pala. Oo. Even during yung grade school ko, ako yung parang, bakit may issue sila sa daddy ko? Kasi, ang attitude naman ng dad ko pag nasa bahay, hardinero namin, number 1. Mahilig kahit sa Australia, siya nag-landscape na. Landscape. Pero stricto siya. Very conservative ang daddy ko. Habang lumalaki kami, kunyari lalabas kami sa garden na naka-shorts, may issue siya dun. Saan ka pupunta? Sa labas? Hindi, dapat naka-jogging pants ka. Yung gano'n. Tapos kunyari, lalabas kang naka-makeup. Mukha kang clown. Gano'n. So, magbubura kami ng lahat, di ba? Pero, yun na nga, I guess also, nung panahon nila, iba. So, habang nagpapalaki ng mga, lalo na mga 3 girls kami, very strict ang daddy ko. You should know. Alam ko. Nahirapan ako eh. Konti lang naman, tapos naging barkada na rin naman kayo. Ikaw, how was your dad? Ako naman, ang dami ko namana sa kanya eh. Oo nga. Oo nga. Well, sa arte ko pa lang eh. Actually, hanggang ngayon, nagugulat ako minsan pag nagsasalita ako or umaarte ako on screen. Hindi ko namamalayan, daddy ko yung lumalabas. Ganon, pati mannerisms and everything. But aside from that, kami noon, ang laro namin ng daddy ko, action. Kaya mahilig ako sa action films eh. Yung mga
fight scene sa Pedro Parang may Penduko. mga naalala akong memory ganun. Oo, so ang laro namin yung kunya-kunyaring suntok-suntukan, Oo, tapos like, tumbling. I remember yung mga ibang pictures nyo ng daddy nyo na naalala ko nung maliit pa si Alisa sa bahay nyo. Pagka darating ako, kunyari gabi from taping, lalabas siya na meron siyang walis. Hala! Gaganunin niya. So, pagbukas mo ng gate, nervyos ako pumasok. Kasi nina-action nga ako doon. Pero it was all out of fun. That's how I will my always dad was remember. really fun. That's how I will always remember him. Yeah, my dad was really fun. But aside from that, very sweet. Sobra. Yung daddy mo kasi strict yung conservative, the old style, Yes. plus Spanish kayo di ba? Daddy ko naman was chill na Cowboy ang daddy mo. cowboy, tsaka very sweet. Yung kahit na lalaki, kami hanggang nung lumaki na ako, may beso pa rin kami, nag-I love you pa rin kami. Ang daddy ko naman was sweet, pero syempre, hindi siya as showy to everybody. Kasi growing up, lagi akong matutulog sa gitna ng mami at daddy ko noon eh. So, daddy ko noon, meron kami noon, yung tawag namin, pang-pang, habang natutulog. Siya yung tikaganyan ko para makatulog ako sa kilikili niya. And that was up to, my God, I think hanggang mga 12. Ginaganyan pa rin ako ng daddy ko. At yung daddy ko, ano ito grade school, high school, sundot hatid yan ng daddy ko. Ako Oo. Minsan, mag-isa na lang ako sa school. Pero kailangan ko siya antayin. Ako rin naman, siya rin ang hatid sundo namin ni Melissa. Yes. Sa school. Siyempre, napatawag siya dahil late ako lagi. Sir, yung anak nyo. Oh my gosh. Naalala ko rin yung ganyan pagka napapagalitan ako sa school. Tapos sabihin nila, kailangan may excuse letter. Hindi. Excuse person. Dadalhin ko yung tatay ko dun. Please, kausapin mo yung mga teacher ko. Siyempre, wala na. Lusot na naman ako, di ba? Let's talk about the difficult times. We took care of both our fathers. Yes. I think we are very lucky. We are very lucky to have had that chance to take care of ako, my dad, and yung dad mo. Hindi madali. Pero, I would not have had it any other way. Kasi, maaring hindi na sila as energetic or hindi na pareho yung pag-iisip or pananalita. Pero, when they needed us, that's one thing I'm proud to say tungkol sa atin dalawa. Andun tayo for them. And kung bibigyan ako uli ng pagkakataon, gagawin ko uli. Una nating inalagaan ng daddy mo. Yes. I was there in his worst time. Yes. My dad suffered a stroke. Kinupkup natin ang daddy ko ng December of 2012 until his last day. So lahat ng hirap, lahat ng aksidente na nangyari, lahat ng hospitalization, lahat Meron pa, tayong dalawa bumubuhat, Yes. diba? Tayong dalawa lang. Yes. Ang laki ni Kaloy. Yes. Ang bigat. At pinagtatawanan niya tayo habang nagbubuhat tayo at hirap na hirap tayo sa kanya. Pero, yes. And yun na nga, hindi madali. Hindi madali. Pero, hindi ko ipagpapalit yun. Kahit The chance to take care of. Yes. At saka kahit nung nawala na yung daddy ko, feeling ko ang iksi pa rin ng oras. Sana napahaba pa, pero di naman kaya, di ba? Pero yun na nga, I will always see it as something that I will be very proud of na nagawa ko for my dad. Your dad naman, nalagaan natin din ng... I've said this in other interviews. Nag-separate sila ng mom ko. I told him to stay with me. Yes. That time, magkahiwalay tayo ng tirahan. Diba? Nasa kabila lang naman. But you were still there to take care of my dad. In my case, before he left, we had like
2 years or so. 2 years, yes. Together, na kaming dalawa lang talaga every day. And I'm very thankful for that. Kaya, yung araw-araw, kwentuhan namin, ganun-ganun. Lalabas kami, kakain. Yun ang love language namin. Kwentuhan as adults na, iba na yung kwentuhan namin. Mga chicks na niya, at yung mga ganyan. At kung ano-anong kalokohan, I will forever cherish that. But how my dad left was different. Yes. It was difficult. Let's just say that he lived life in his own terms and he left life in his own terms. Not many people know, kasi ako, I've done a lot of interviews and that helped me a lot. When that happened, I stayed with him for a good maybe 15 minutes bago siya dalhin sa ospital. I got to say my goodbyes. I kissed him a lot. I said, I loved you and everything. But not a lot know that you were the only other person to have seen him in his worst state. I remember asking you, gusto mo ba? O ano? Para makapagpaalam. Thank you for actually allowing me to see him in that stage. Kasi ako, I believe na in your final moments, you have to feel the love of family. And at least you gave me the chance to at least man lang let him know that I was there for him. Not everybody knows na this, but please allow me to share. A few hours before that happened, ka-text ko siya. Mga pinapabili niya sa grocery kasi nag-grocery ako. So, it really was a shock. It really was a shock. And I wish I had spent more time with him. Pero I have to say that you handled it really well. Thank you for allowing me to be there. When that happened, syempre, ako na yung padre de pamilya eh. So, I had to be strong. Everybody thought I was strong. Kinagabihan. Wala. Bagsak na ako. Breakdown. Yes. Hindi na ako nakapunta sa second night. Second night. Yeah. Kami na lang yun nandoon. Yeah. We had a planned trip to Japan na at that time, di ba? Yes. Na sabi nga nung iba, wag na natin ituloy. I think sabi ng one of the kids, wag na natin ituloy. Parang mali naman. And I said, no, ituloy natin ito. We need this para makahinga tayo, makalayo sa mga usap-usapan, and, sa gulo, at para makalimot ng konti. Diba? Very tough time for me and the family. But, nag-counseling pa tayo na, yes. di ba? Especially yes. for you. Yes. We did some counseling and because nga, the situation wasn't the norm. Di ba? Kakaiba yung sitwasyon. That helped us a lot and it helped our relationship as well. Pero as we've said earlier, if given the chance to take care of your dad, sure. Yeah. I'll do it again. I would pray for a different ending, but I would have him at our house anytime. Yeah, and same with your dad. I'm proud of us for that. Yes. We might not get along in certain things, but definitely we get along in how we love our family. Right. If you had one scene that na gusto mong umulit-ulit with your dad, what would that be? Malaking daddy ko eh, diba? 6'3" yung daddy ko. Extra long limbs. Ang gusto kong nagagawa ng daddy ko for me was,
Pag ginayakap niya ako, parang nasa-suffocate ka sa loob, sa laki. Pero gusto kong maramdaman yung secure na secure ka. Yung pagsabihin nila, bear hug talaga yung binibigay ng daddy ko sa amin. Sa akin, that is one thing na I think describes him. He always protected me from everything. And that is how I will always remember him giving me that bear hug. Ako, very simple. I will always cherish and yan ang gusto kong maalala lagi. Yung just simple our morning breakfast coffee together and conversations we had. I learned a lot from my dad kung paano magpalaki ng anak, which tinatry kong gawin sa mga anak natin. My dad was very affectionate. He was very, touchy. I love you. And plus, he always said that children are some of the most oppressed people. So, ang ibig niya sabihin, mutual respect. Yung hindi tatay yung mas nakakaangat. Yeah. Pag nagkamali ka, pwede ka magdahilan sa kanya. At pag tama ka naman, may rason ka naman, magsusorry sa'yo. Sorry, pinagalitan kita kanina. Mali ako doon. That's true. Madalas tayo, di ba, ang mga anak, ganun, mami ang bida, we tend to put our dads in second place. Aminin na natin, ganun ang pamilyang Pilipino. Nanay ang inaalagaan, siya ang bida, siya ang ano. Okay lang naman yun. Just don't forget your dads. Because pareho ang pagmamahal nila sa inyo. Sa kanta nga, di ba? If I could have another chance, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. Cause I'd love to dance with my father again. Do you have any advice for the kids out there with parents? To our children, alam namin, ako kasi when we were taking care of our parents, when we were taking care of my dad, lagi ko sinasabi, kulit ni dad, ang kulit ni ma'am. Sana hindi kami ganun kakulit, no? Pero sana pagpasensyahan rin kami. Yung mga bata, sana pagpasensyahan nyo rin yung mga magulang ninyo kung makukulit. Kung paulit-ulit. Minsan naman, hindi naman nila sinasadyang paulit-ulit. Minsan, dala rin yan ng karamdaman o sakit na hindi pa nadidiskubre. So sana bigyan nyo rin ng konting pasensya, mga magulang ninyo. Maraming nangyayari sa paligid ng mga kabataan ngayon. Pero sana, tandaan nyo, kahit na ano pang problema ang maaari nyong daanan, ang magulang lagi nyong nababalikan, nauuwian. Kasi ang pagmamahal ng magulang, laging nandyan. Kahit na sabihin pa natin, stricto sila. Kahit na sabihin pa natin na busy sila, may ginagawa ako, ano man. Pero pag humingi ang tulong ang kahit na sinong anak, bihira o hindi nangyayaring tinatalikuran ng magulang ang kanilang mga anak. So sa mga anak, sana wag nyo kaming kalimutan. Diba? So, kaya namin binabahagi ito sa inyo kasi ako mismo masasabi ko, hindi nagkulang sa akin ang magulang ko. Dahil nung kinailangan ko sila, nandun sila para sa akin. Kaya nung mga huling araw nila, ginusto ko na ako naman ang makabalik ng kagandahan ng buhay para sa kanila. For the kids out there who still have their parents at malakas pa, habang malakas pa, sabi nga, mahaba ang buhay pag tinatawagan mo madalas, kinakausap mo madalas. Spend as much time as you can with them. Minsan nakakalimutan natin, feeling natin, nandyan naman yan lagi eh. Hindi.
We forget that They're getting old. they won't always be there. So, and pagdating nung araw na yun, ayokong mangyari sa inyo na sasabihin nyo, nagkulang ako. Sana ginawa ko. Which I didn't have. Hindi ako nagkulang sa time. Ikaw rin, hindi ka nagkulang sa time. So, yan. So, love your parents. Spend time with them as much as you can while you still can. Because you'll never know. I totally agree. To our dads, we love you. We will always miss you. We will always have you in our hearts. Yes, and always guide us and watch over us. And thank you for making us who we are today. Thanks for joining us this week. We'll see you next week.